Napakalakas daw talaga ng kapit na itong si Katonying. Lalo tuloy nagngit-ngit itong mga vloggers na katulad ni Maharlika, Sasot, at yung iba pa na DDS vloggers na siyempre sumuporta rin yan kay Marcos Jr. Itong mga ngayon nga ay mga anti-BBM na katulad ni Maharlika. So yun daw, napakalakas ng kapit na itong si Katonying pero bistado na daw siya. At ang pinakamalaking katanungan dyan, magkano ka? Magkano ka? Ano ang kapalit ng kaluluwa mo? So, ito yung pinakamasaklap, ano? Kung talaga kasing totoong meron kang, or kung meron kang totoong abilidad at kakayahan, hindi ka dapat hahantong sa ganitong uh, sitwasyon na kini-question ng mga kababayan natin kung magkano ka. Wala daw pinagkaiba sa mga katulad ni Gadon, Thinking Pinoy, at iba pang bayaran. So, yung bayaran issue na yan, nako, balikan natin yung una kong sinabi na kung ikaw ay nagpapagamit, kung ikaw ay nagpapabayad, lalong-lalo na sa mga politiko, ang ibig sabihin lang niyan, desperado ka. Hindi mo kayang lumaban ng patas sa kung anumang profesyon meron ka at hindi ka kumpiyansa sa abilidad mo. Kasi nagre-resort ka sa ganitong kalakaran magpagamit sa mga politiko. Okay. Dahil daw, magkano daw etong si Katonying? Dahil kung naalala niyo po, kamakailan ay may interview nga etong si Katonying with the First Lady, Lisa Araneta Marcos. At syempre, dahil dyan, ang mga diehard na dating taga-suporta ni Katonying ay nagngingit-ngit sa galit. Alright. Ang bilis daw makakuha ng balita na si Katonying dahil meron daw siyang direct line or access sa First Lady. Ito'y balita kung ano yung mga nangyayari sa Malacanang, natural lamang nang ilabas ni Katonying ay yung mga positibong balita. Gano'n naman. Kaya pala daw maraming scoop na uuna sa paglabas ng balita itong si Katonying sapagkat may direct line o access kay LAM or Lisa Araneta Marcos. Yung ibang mamamahayag ay umaasa sa mga nakapaligid na newsmakers kaya malimit ay kailangan ng confirmation from multiple sources. Iba si Katonying. Straight nga daw from the horse's mouth. Yung mga mababalita o mababalitaan natin, marinig natin sa kanyang mga platform. So mabilis ang balita ng isang Katonying dahil nga may direct line sa Malacanang. Alright, siya pa ang tinatawagan daw kung may bagong balita, bagong impormasyon, bagong kaganapan at pangyayari sa Malacanang. Yan. Bakit siya? Okay? At ano ang nahihita niya sa pagkakaroon ng direct line or access? Anong nahihita niya? Natural, una siya sa balita, one thing. At ito'y isang paraan kasi para makip ng isang katulad ni Katonying ang kanyang platform. Palakihan ng platform ngayon dahil alam niyo naman si Katonying, hindi na naman yan or wala na siyang pag-asa na makapasok pa sa malalaking totoong media anyway. Mukhang ito ay nawala rin agad sa All TV, nawala namang napala. Yun. Wala na daw credibility ang isang katulad ni Katonying. So, ang sagot naman ng mga netizens at ang ilang vloggers nga na hate at galit na galit kay Katonying dahil sa kanyang pag-interview. You see, nakikita natin ang totoong magkalaban, ang totoong nagbabanggaan talaga ngayon ay itong mga diehard at ito pong mga loyalista. Ang kaso, kung makikita niyo po si Marcos Jr., ganun pa rin, parang wala siyang reaction. At yung panawagan na tanggalin sa gabinete niya, si Sara Duterte, ay kanya pang ipinagtanggol itong si Sara Duterte. So mukhang totoo talaga yung sinasabi ng mga kababayan natin na merong alas itong mga Duterte laban kay Marcos Jr. Okay. Madalas, itong First Lady at si Marcos Jr. nga, madalas
yung kanilang mga kaibigan, yung mga malalapit sa kanila ngayon, yun daw yung mga taong may hawak na alas or may hawak ng, o sabihin na natin, may mga nalalaman tungkol sa mga Marcos. Kaya hindi pwede daw kalabanin yung mga yon. Ito ang mga nasa Malacanang. Pero eto mga katulad ni Maharlika, yung mga diehard na malalaking vlogger, Sasrugando Sasot, ayan, madaling kalabanin. Pero ang sasti kasi dyan, hindi naman talaga natin alam kung sino yung totoong or sino yung nagsasabi ng totoo sa kanila. Ang punto ko lang dito, basta or alam na alam ng sinungaling, yung mga taong sinungaling din. Ramdam na ramdam nila yan. So mukhang pareho eh. Kahit sa anggulo natin tignan, bawat kampo ay pawang nanloloko, niloloko ang ating bansa, nililikaw ang ating mga kababayan sa kung anumang issue na dapat tabunan. Kaya naglalabasan ngayon itong mga vloggers nga na to, ang pag-interview ni Katonying, mukhang plinano para pag-usapan, may pag-usapan, ano ho. At yun nga, hindi talaga malayo na merong pinagtatakpan na isang malaking problema, malaking issue ng ating bansa. At posibleng ganun eh. Ganun ang dahilan kaya nag-iimbento sila or nagpaplano sila ng ibang bagay na pwedeng ma-divert ang attention ng mga kababayan natin. Bottom line, pinaglololoko po kayo ng dalawang kampong ito. Okay? Kaya tayo po ay magpakaingat. Dahil totoo na kalimitan sa mga yan ay nagdadrama. Gumagawa ng ingay para nga pagtakpan ang isang issue, ang isang pangyayari na hindi dapat mabulgar. Good luck.